Pabayaan na po ako, sir. Hindi na po binibigyan ng pera. Alis kagabi. Anong ginagawa niya? Disco na lang. Ha? Disco. Disco! Tsaka mga lalaki. Maraming pumupuntang lalaki dito sa bahay. Kapag humingi ng pera, sinasampa niya po. Wala na siyang pera. Sinasampal niya po ako. Ayo! Nandito po kami ngayon kay Lalo Ramel. Hello! Pwede akong pumasok? Sige, sandali Tanggalin ko lang aking sapatos. Ayan, mga kababayan, nandito kami ngayon kay Label. Ito po yung apartment nila. So, ngayon lang ulit ako nakapunta. Pasok ako, ha? Hi! Hello. Sino siya? Ate ko po. Ate mo! Hello, anong pangalan mo? Lily Joy. Lily Joy? Opo. Ang ganda ng makeup mo, ha? Halika, upo ka. Pasensya ka na, ma-istorbo kita. Nasa si Lando? Hindi ko alam, sir. Ha? Uwi. Hindi na. Kailan pa siya hindi nauwi dito? 1 week na, sir. Ha? 1 week. Totoo ba? Ate ka niya? Opo. Pwedeng tabi ka din, Bunso. Halika. O, dito ka, tabi ka dyan. Yan, kaya kami nandito kasi nga, may nabalitaan ako regarding kay Lando. Okay? So, nag-usap-usap na rin kami. Ngayon, gusto ko lang malinawan. Saan napunta si Lando? Sabi po ng pinsan ko nasa Digos daw. Digos? Opo. Bakit? Anong ginagawa sa Digos? Sumama po. Nagsama-sama sila sa kanyang barkada. Barkada? Opo. Eh, di ba pinag-aaral namin siya? Hindi ko po alam kasi wala siya dito eh. Hindi na siya nag-aaral? Hindi. Ikaw, ate, nag-aaral siya? Iwan ko po, nandun ako sa Talite kasi eh. Wala ba siya sa Taloytoy? Wala. Kailan siya huling umuwi dito? Hindi na po uwi kahit isang gabi lang. Umuwi ng isang gabi. Oo, tapos Anong ginawa niya? kinuha niya yung gamit niya. Tsaka Kanina. Kanina nandito? Hindi. Kinuha lang niyang malito tapos inahatid. Ano ba talaga yung totoo? Kanina nandito. Wala. Doon na sa, may Jabili. Tapos, Eh kasi sabi mo hindi na umuwi dito. Hindi na uwi. Doon na lang kaya siya naghintay. Inihatid kasi ni ate yung malita ni Kuya Lando. Hindi na siya uwi dito. Baka natin. Kasi baka hindi masyado naintindihan yung Tagalog ko, ha? Okay. Linawin ko. Si Lando, hindi na dito umuwi. Opo. Okay? Kailan siya huling umuwi? Kanina. Kanina. Kinuha niya ang maleta. opo. Bakit kinuha ang maleta? Iwan ko po. Saan na siya pupunta? Doon sa barkada niya. Barkada. Opo. So, hindi na siya pumapasok? Iwan ko po, sir. Bakit sa barkada? Hindi niyo alam. Hindi po. O kasi, mga kababayan, nag-chat din ako kay Lando na pupunta ako dito. No, isang araw pa, kinakamusta ko siya, kamusta ang pag-aaral ni Bel, hindi siya nag-response. Okay, ngayon nakausap ko ang sponsor niya, si Tita Weng, na si Lando daw ay hindi rin nagre-response sa kanya. Okay, nabalitaan ko din na nung simula nung umalis dito si Lando, pinababayaan ka. Opo. Anong ginagawa niya? Kung po sir ka nung pinapabayaan na po ako sir, hindi na po binibigyan ng pera. Hindi kanya binibigyan ng pera? Hindi. Bakit? Ewan ko po. Okay, lilinawin ko lang ha. Sila may pera. Okay. Allowance na binibigay ni Tito Weng, napupunta kay Lando yon, siya naghahawa. Kasi nga, siya yung pinag-alaga namin dito at isinama namin, kung maalala nyo po, noon na ito lang sana yung pag-aaralin namin, scholar. Idinamay si Lando dahil sa kagustuhan ni Tita Pibilab na matulungan din siya. Kaya, sila yung nag-take over. Dapat sa Davao City itong mga tunon dapat pero dito na lang sila nag-aaral sa Malabog. So, sa madaling sabi, kayong dalawa ay may allowance na natatanggap. Si Tita Weng, pinag-aaral to.
Si Tita Pibilab, nagpapaaral kay Lando, tinutulungan. Kasi sa ALS lang naman to nag-aaral. Ngayon, yung allowance na pinapadala ni Tita Weng, kay Lando, tama di ba? Kay Lando, bumabagsak, hindi na po sa akin. Ang napupunta lang sa amin ay yung galing sa allowance ni Tita Pibilab na 8,000 a month yun. 4,000 sa'yo, 4,000 para kay Lando. Okay, doon sa 4,000 na binibigay namin sa'yo, nabibigyan ka ba ni Lando? Hindi. Ha? Hindi. Hindi po. Kahit piso lang. Nagaling kay Tita Pibilab? Opo. Hindi siya nagbibigay sa'yo? Opo. Totoo yon? Opo, sir. Gaano ka totoo yan sinasabi mo? Totoo talaga, sir. Okay. Totoo ba yon? Ewan ko po kasi. Kasi wala ka dito. Opo. Bago lang siya dito. Okay. Yung allowance ni Tita Weng na binibigay sa'yo, nabibigyan ka? Hindi ko po alam kasi 100 lang yung isang araw, 100 lang yung binibigay niya. Okay. Tama naman yun, 100. Pero yung pagkain at saka paniud to, Oo. Meron dito sa bahay. hindi. Sa 100 kukuha. Doon na yung kasama. Opo. Yung pagkain nyo dito, like for example, sa gabi, sa umaga, sa tanghali, gabi, umaga, tanghali, wala. Wala. Pero nung una mayroon. Wala kasi nasira yung rice cooker. Nasira yung rice cooker, tapos hindi na siya nagpapadala, hindi na siya nagluluto dito. Oo, binibigyan na lang po niya ako ng pera. 100? Opo. Tapos may recess pa. May? Recess pa. Buong maghapon na yon yung 100, kasama na gabi mo ano? Opo. Mali yun. Kasi ang usapan dyan, ganito. 100 pesos, baon mo yun. Hindi. 50 lang po yung binibigay niya. Yung baon ko. Oh, like for example, sige natin 50, nasan yung 50 pa? Hindi niya binibigay. Hindi niya binibigay. Opo. Totoo yan. Opo. Okay. Kaya hinihingi ko yung ano mo, Lando eh. Kaya kita gustong makausap pero wala ka dito. So sa madaling sabi, yung lahat ng perang binibigay kay Lando na mga allowances, eh hindi lahat na pupunta sa'yo. Hindi po. Kasi palagi siyang umalis kagabi. Anong ginagawa niya? Mag-disco na lang. Ha? Disco. Disco! Opo. Saan siya napupunta? Sa Davao? Hindi. Dito lang po sa Pakibato. Hmm. Meron namang disco at saka Panulawan. Ano yung panulawan? Panulawan, lugar din po. Barangay. Marami siyang barkada? Marami po, sir. Tsaka mga lalaki, maraming pumupuntang lalaki dito sa bahay. Lalaki? Opo. Anong ginagawa ng mga lalaki? Dito mag-inuman, sir. Nagiinuman sila? Opo. Anong ginagawa mo? Dito po ako, sa loob. Hindi ko po binabuksan yung pinto. Naku, Lando, ano ba ito? Totoo kaya yan? Hindi ka nagsisinungaling, ha? Opo. Ilang beses na pupunta yung mga barkada niya dito at nagiinuman lang? Kada gabi po, sir. Nung umalis siya, hindi na pumupunta yung mga lalaki dito. Kasi wala na siya. Opo. Pero nung dati, napupunta palagi. Naku, Lando, ha? Pinagkatiwala namin sa'yo itong si Bel para siya na nga, ikaw na yung nag-aalaga at pinag-aaral ka bilang ganti dun sa pag-aano mo sa kapatid mo. Bakit naman ganun yung ginagawa mo? Kung totoo man yun. Kaya siguro wala na rin siya dito umalis dahil sa mga kasalanan niya. Siguro. Para hindi siya maano. Siguro parang ganun yung isip ko. Okay. Kasi si Tita Weng, nagpapadala sa inyo na mayroon siyang cash on hand. Halimbawa, magpapadala siya si Tita Weng sa inyo ng 10,000. For example lang 10,000, ibig sabihin cash on hand yun. Bukod pa dun sa ipinapadala niya na, doon sila kumukuha ng pang-budget, pang-ano. Okay. Binibigyan kayo ng allowance sa pambigas, pagkain. May stock ba kayo ng bigas? Wala. Wala po, sir. Doon sa mga listahan na sinesend ni Lando, may nakalagay doon. Ito, para maging fair, pakikita ko lang. Kasi mga isinesend ni Lando po kay Tita Weng, yung mga gastos niya sa pagkain, nakalagay. Nung una lang po yan, sir. Nung una lang to. Opo. Nung siguro mga first, second month, ganyan. Opo. Or third month. Pero nung mga sumunod na, hindi na. Hindi na po. Para maging klaro lang kasi syempre hiyang-hiya ako sa sponsor natin kasi si Tita Weng ay OFW yan, naghahanap buhay yan sa ibang bansa. Hindi pinupulot ang perang ipinapadala para matulungan kayo. Ayan, nagsesend siya. Expenses nitong March 31, 2023
23. Halimbawa, may pinapadala siya na bigas nyo 1,000 per week. 1,000 kada linggo kasi nasabi ni Tita Weng. Imagine mo, 1,000 kada sa 1 linggo na bigas, that is equivalent of 25 kilos. Sa apat na linggo, that is 2 kabans of sacks of rice. 2 kaban, 50 kilos, tag 50. That is 100 kilos. So, kahit madami, hindi mauubos ng ganun. Hindi po kami makaubos, sir. Hindi po siya 1 week, yung isa po ka sak na bigas. 2 months na po yan. Ay, naku, Lando, ano ba itong ginagawa mo? Bakit naman ganun, Lando? Kasi dito, yan. Like ito, mayroon ulit. Rice, bigas, April 18, 2023. 2,000. May mga ganyan. Mga sinesend kasi ito ni Tita Weng. Tapos, may cash on hand na may natitira, dyan naglalagay ng funds si Tita Weng para just in case na kailangan, doon kayo kumukuha. Yung 17,000, kasi nagpadala ulit si Tita Weng nung nakaraan linggo, may 17,000 pa sa kanya. Nasaan na? Wala na. Wala na po, sir. Dinadala niya po. Ewan ko po meron po ba, wala na. Kaya hindi siguro nagchat-chat din kay Tita Weng hinahanap namin yung 17,000 kung may papakita sa amin. Pero umalis na siya dito kasi alam niya may kasalanan siya. Opo. Okay, ganito. Ngayon, si Lando, hindi ko alam kung nag-aaral. Hindi siya nag-reply sa amin. Feel ko po hindi na po, sir. Hindi na. Opo. Okay. May allowance ka kasi for the month of June para sa amin galing kay Tita Pibilab. Ito kasi, hindi talaga namin ipinaalam kay Tita Weng na kami ay nagpapadala ng pera sa inyo. Okay? Kasi, ayaw lang namin na yung hindi naman kailangan ipaalam. Pero alam ni Lando yan. Opo. Kahit kay Lando sinabi namin sa kanya, huwag mo na lang ipaalam kay Tita Weng na pinapadalhan kayo namin ni Lorabel ng tig 4,000 a month. Diba? Kasi ganito yung mga kababayan. Nagkaroon sila dati ng problema, pero inayos namin. Ngayon, syempre ang gusto namin, maging patas kami sa lahat, transparency, gusto namin lahat i-clear. Nagkaroon sila ng problema. Ang nag-take over sa kanila, si Tita Weng. So, para hindi lang magulo yung issue, sinabi namin kay Tita Weng, sorry mga kabayan, hindi ko pwedeng i-mention yung naging problema. Tama? Alam nyo yan. Gusto lang namin talaga silang matulungan ito, mapagtapos. Hindi na namin ikinalat or wala kaming sinabihan ng mga naging problema nila mismo. Kasi problema ang inside the family na lang. Si Tita Weng yung sumalo sa kanila. Kasi para sa amin, wala na yun. Dahil mali yung ginawa. Pero binigyan namin ng second chance. Ngayon, si Tita Weng yung sumalo para sa inyo. Pero sa amin, dapat wala na kayo. Pero kinip namin para ma-save ka sa kinabukasan nyo ni Lando. Kaya pasekreto kami nagpapadala, hindi alam ni Tita Weng sa inyo. Ngayon, sinabi ko na rin ito kay Tita Weng. Sinabi ko rin kay Lando na huwag mo na lang sabihin kay Tita Weng para walang maging problema. Ngayon, hindi ko alam kung may iba pang mga sponsor na nagpapadala kay Lando. Mayroon ba? Ewan ko po. Hindi po Okay, na hindi niya sinasabi. alam. So ngayon, kung mayroon pang iba, please, Lando, ayusin mo yung buhay mo. Huwag mo nang dagdagan yung problema ng mga ibang sponsor na nagpapadala. Dahil nabisto ka na namin, alam ko na yung mga kalokohan na ginagawa mo. Okay, ang decision ko ay tatanggalin na kita sa scholarship namin. Okay, tatapusin lang itong month na to, itong June, yung closing ng school, tatanggalin na kita. Bakit? Dahil hindi mo binigyan ng pagpapahalaga ang mga tulong na ipinapadala sa iyo, hindi mo binigyan ng pagpahalaga ang mga biyaya at blessing na natatanggap mo, at lalo't higit di mo na kami binigyan ng kahiyan na kami nagdala sa inyo sa mga sponsor. Karapatan din namin na sumama ang loob, pero in a proper way na dapat natututunan mo ito. Ngayon, kapag wala ka na sa scholar namin, matuto ka. Dito mo marirealize kung gaano ka-importante yung mga taong tumulong sa inyo. Kung gaano ka-importante yung mga taong nag-save. Hindi nyo mararanasan itong ganito. Hindi para ipamukha ko sa inyo at isumbat. Hindi nyo mararanasan itong ganitong buhay kung walang sponsor. Kung wala kami. Diba? Tama? Opo. Yan din po sinasabi ni Papa.
Mm. Ano sabi ni Diyan Papa niya mo? maranasan kung gaano talaga kahirap na ano po sir, yung wala nang sponsor, sabi ni Papa. Totoo. Kasi hindi po niya binibigyan si Papa kahit pang ulam lang po. Sinusolo niya. Wala namang magsama kung magbibigay sa pamilya, kung pakainin nyo sila dito, kung wala silang pagkain. Natural, pamilya nyo yun, okay lang. Pero yung lolokohin kami, hindi maganda. Ngayon, kung may nanonood man pong sponsor dito, mag-PM kayo sa amin na nagpapadala kayo kay Lando para malaman nyo yung totoo kung saan dinadala ni Lando ang mga pera. Masyado siyang na-overpower ng pera eh. Biruin mo, nagtataka lang ako bakit hindi niya napagkakasya. Nung nakaraan, sabi niya sa akin, kailangan ko ng pang-project, ganito, ganyan. Although alam ko na may pera para si Tita Weng sa inyo, pwede naman doon muna siya kumuha at sabihin na lang sa amin. Nagpadala ko lang ng 2,000. Kasi sa ALS to nag-aaral, hindi palagi ang pasok na katulad mo, tama? Ilang beses lang siya pumapasok? So, 1 week po sir, mga isa lang po. Isa, tinan mo? Isa lang. So, kung nandito lang siya sa bahay, nagtsatsaga, nag-aaral at kung anong ginagawa, sino? Ha? Kung nandito lang siya sa bahay at kung ano yung pwede niyang gawin, magagawa niya. Maglinis or mag-aral. Hindi pagbabarkada. Walang masamang sa barkada. Kasi part of, ano natin yan eh, buhay. Grow. Kailangan natin ng barkada, kailangan natin mga kaibigan. Pero wag sosobra. Wag tayong paano doon sa ganon. No? Sorry ha ate. Kung ito parating mo sa pamilya mo at alam mo mapapanood mo to Lando, no? Sabi ko nga, kami ay handang tumulong para sa inyo. Alam mo naman yan, di ba, Ben? Alam nyo yan from the start. Kaya lang, itong ginawa mo na to, hindi talaga ito tama. At kabastusan yon. Nagchat-chat sa'yo ang sponsor, hindi ka nag-reply, tumatawag, hindi ka sumasagot. Ako, nagchat-chat sa'yo, hindi ka sumasagot. Di ba? Kung mayroong natitirang prespeto sana, kahit yun lang sana, Lando. At open kami na kausapin mo kami kahit off-cam. Ganon. Kausapin mo kami. Ito, totoo bang nasira, nawala ang phone niya? Wala. Hindi totoong nawala ang phone niya. Yung phone niya po sir, piniprintan niya kay Kuya Limoy. Sinanla? Yung, Prenda? Opo. Sinanla? 6,000. oh, Anong kasinungalingan to, Lando? Sinabi mo nun sa amin bago ka pumunta ng Maynila na wala ang cellphone sa Davao. kasi sabi niya po, naubusan daw siya ng pera kaya iprintan niya yung cellphone niya. Ewan ko po asan. Hindi siya pwedeng maubusan ng pera kasi may budget kayo eh. Kasi May sabi pinapadala niya- si Tita Weng. Kasi sabi niya naubusan daw ng pera kaya piniprintan yung cellphone niya. And alam ko, pinadalhan din to ni Tita yata bago pumunta ng Maynila. At pag, aywan ko lang, hindi not sure. Pero kung halimbawa wala siyang pera that time na kailangan niya, pinagsabi siya sa amin na, pero alam ko mayroong pinadala si Tita Weng din sa kanya. Kasi ang sabi niya sa amin nung nasa Maynila kami, na wala ang cellphone niya sa bahay ng pinsan niyo sa Davao. Yung isa po yung sir. Mm. Tapos yung cellphone niya, yung bago, yun po yung piniprintan niya. Pinaranda niya. Opo. Iba pa to. Sabi niya nasira ang phone niya. Hindi. Sabi niya kay Tita Weng, nasira daw eh. Hindi po sir. Pinarenda, sinanla. Ano ba yan, Lando? Ano ba yung ginagawa mo? Ano sabi ni Papa? Wala pong sinasabay si Papa, parang nagagalit din kay Kuya Lando. Okay, sige. Ganito, yung yung sponsor ni Weng, ay sponsor ni Tita Weng para sa'yo, tuloy naman ang pag-aaral mo. Tutulungan ka nila. Sino makakasama dito sa bahay? Si ate po. Ikaw. Opo. Nag-aaral ka ba? May asawa ka na? Wala pa. Talaga? So dito ka muna para may kasama siya. Okay, mas mabuti. May iba pa bang napunta dito ng mga kapatid nyo? Si Kuya Eman pumunta dito. Okay lang naman basta pamilya nyo. Ngayon, kung si Lando pumunta dito at walang matutulugan, tanggapin ninyo. Kapatid nyo pa din yon. Baka bugbugan ako sir. Baka. Bugbugin. Okay. Sasaktan ka? Bawal yon. Takot ka sa kanya? Hindi naman po sir. Sinaktan ka na ba niya? Opo. Anong ginawa niya sa'yo? Kapag humingi ako pera, sinasampal niya po ako. Sinasampal ka? Opo.
Kasi wala na siyang pera. Tinasampal niya po ako. Yung galit ko po, sir, iiyak ko na lang. Kasi hindi ko... Gusto ko sana siyang saktan, pero wala akong karapat. Nahingi ka ng pera sa kanya. Wala siyang ibibigay, sasampalin ka pa. Opo, kasi wala daw siyang pera. Palagi na lang daw ako mahingi. Kahit pangbili ko ng sabon. Hindi ka niya binibigyan. Hindi po, sir. Binibigyan ako kaso may sampal. May sampal. Opo. Oh, Diyos ko. Alam ba ng tatay mo na ginagawa niya yan sa'yo? Hindi po, sir. Kasi sabi ni auntie, yung may-ari ng bahay, nakakarinig daw siya ng na palagi akong sinasaktan kay Lando, kaya naawa po din si auntie sa amin. Okay. Alam mo ba na sinasaktan siya ng kapatid niyo? Opo. Pati rin naman ako. Sinasaktan ka Lahat po rin? kami, pati yung si Jobel, sinasaktan niya po. Okay, ganito ha. Mula ngayon, Lando, wala ka ng karapatang pumunta dito sa bahay na ito. Okay lang. Huwag mo siyang papupuntahin dito. Ha? Siguro may matutuluyan naman siya doon sa pamilya niyo. Okay lang tanggapin doon. Para ma-realize niya yung ginawa niyang mali. May damit pa siya dito? Yung sapatos mo po. Sapatos. O, pag kinuha niya, okay lang, kausapin. Kung walang pagkain, bigyan. Kung talagang wala. Pero wag niyo na siyang papupuntahin dito. Naiinis ako. Hindi tama yung ginagawa niya. Hindi niya dapat ito ginagawa. Ha? Okay, mula ngayon, hindi na siya pupunta dito. Kung si Eman o ikaw nandito, okay lang para may kasama yung kapatid. Okay? Ito payo ko lang sa Yolanda. Dapat hindi mo yan ginawa. Maling-mali ka. Kinausap mo na lang sana kami. So ngayon kaya ko ito ginagawa, naka-video ito, para at least malaman. Hindi ko alam kasi baka mamaya may naluloko ka pang sponsor eh. Hindi namin alam kung may nagpapadala pa sa'yo. Hindi ito para sirain ka namin. Gusto ko lang iparealize sa'yo na mali ang ginagawa mo. Na masyado kang naano sa pera. Hindi mo inisip yung dating buhay na mayroon kayo nung nakilala namin kayo. Ang dami mong pagsisinungaling. Itong bahay ba bayad? Hanggang dyan to dapat bayad to eh. Hindi ko pa alam binabayaran niya. Kasi hawak niya yung pera. Kanino ito binabayaran? Hindi ko po alam, sir. Hindi mo alam kung nasaan yung may-ari? Dito po. Sa kabila. Tatanungin ko kung hanggang kailan ito. Kasi ang alam ko hanggang June to, sabi ni Tita Weng. I'm not sure lang kung baka monthly niya binabayaran. Kasi nakabayad dapat yun hanggang June eh. Ngayon, hinahanap namin yung 17,000 na nasa sa kanya pa na kaya hindi niya maibigay. Alam ko kasi palaging pumupunta dito. Mm-mm. Gabi-gabi po. Gabi-gabi. Opo. Nagiinom sila. Opo. Inuman, tapos wala kang pagkain. Wala po, hindi. Bumibili lang siya kapag mayroon siyang mga barkada. Tsaka naman ako makakain kapag may barkada siya. Hindi naman siya bumibili ng ulam kapag ako lang isa dito. Sira ang rice cooker nyo, kaya hindi kayo makapagsaing. So, bumibili kayo sa labas na lang. Okay. Mga sabon, mga ganon. Wala. Wala. Ano sabi ni Tita Weng? Parang nagagalit po siya. Kasi malaki daw yung tiwala niya kay kuya. Tapos parang wala na siyang... Oh, kasi kami malaki din ang tiwala namin sa kanya, kaya hindi ka namin lagi dinadalaw. Dahil alam namin inaalagaan ka niya. Hindi po, sir. Palagi niya po sinasaktan. Okay, pag sinaktan ka niya pag pumunta dito, tuturuan na kita. Alam mo yung DSWD doon? Opo. Pumunta ka doon. Mali ang gagawin mo, Lando. Pwede kang minor to, nasa edad ka. Ikaw din, ha? Pumunta kayo sa woman's desk. Alam niyo doon, sa may barangay hall. Tapos DSWD, may woman's desk doon. Magsumbong kayo. Opo, sir. Ha? Mali yun kahit kapatid mo ito. Hindi mo dapat ito sasaktan. Mali yun. Ha? Okay, ganito. Tuloy ang suporta sa'yo ni Tita Weng.
Sabi po kasi ni tita na ako na lang kaya daw ang pumunta sa Manila ba yun? May sinasabing ganun si Tita Weng. Tingnan natin kung ano yung magiging after ng school nyo, kung sa Maynila ka na mag-aaral sa Cavite, or anong gagawin niya sa inyo. Pero hindi naman pwede pumunta ka sa Cavite na wala kang guardian. Unang-una, kapag dinala ka namin sa Maynila, may requirements. Tama, Kuya Eli, no? Dahil under pa kayo ng katutubo, IPS, minor ka, kapag biniyahe ka sa Maynila, dapat mayroon kang immediate family na kasama. No? Kasi mahirap yung pinagdaanan namin bago namin nakuha sina Maylin at Ninita. Sobrang hirap. Napakahirap ang mga papeles na lalakarin. Ngayon, mas maigi, yung immediate family, yung magsasama sa inyo, papunta sa Maynila, para wala tayong sablay. Okay? Pero yung sigurado lang, si Tita Bel hindi bumibitaw sa iyo sa pag-aaral mo. Sabi Pero- niya po sa akin. Hindi siya bibitaw kasi gusto kanyang tulungan na makapag-aral. If ever lang, siguro na sa Maynila ka mag-aral, pero dapat, ang advice ko kay Tita Weng, mayroon siyang guardian. Hindi siya pwedeng ibang tao lang. Kailangan may guardian ka. Yun ang advice ko. Kung ano ni Tita Weng, baka pwedeng ikaw or kung sino. Ikaw. Hindi natin alam kung ano yung magiging desisyon ni Tita. Pero, kailangan dito kasi, yung sa pag-aaral mo, unahin mo ang pag-aaral. Ha? Yun lang muna. Tsaka na yung pagbo-boyfriend, tsaka na yan. Luho, tsaka na yan. Importante, makapagtapos. Okay? Ngayon, Lando, open kami, kausapin mo kami, umarap ka sa amin, kahit off-cam. Gusto ko makuha yung side mo. Pero nalaman ko na din, nagtanong-tanong na rin kami sa lahat bago kami yung mga ginagawa mo, Lando. At nakikita naman namin sa Facebook account niya ng mga pinopost niya. Sa TikTok. May TikTok siya, di ba? Sa Facebook niya. May ganon. Pinapost niya po nag-disco sila. Nagdi-disco. Wala naman po sa mga mag-enjoy minsan. Walang masama doon. Pero palagi na po yun, sir. Lagi. Opo. Lagi na lang. O yun ang masama. Nasobrahan siya. Okay. Kapag umalis siya dito mga 8:30, umuwi po siya mga 2:30. Ako lang po isa dito. Hala. Ikaw saan ka nakatira? Taloy-toy. Kay Kuya Limer po. Kay Kuya Lemuel mo. So dito ka na lang muna. Ano sabi ni... Kasama sa Larabel. ano sabi ni Papa mo? Ay, basta ako. Okay lang daw kay Papa kasi para din may kasama din ako dito. Totoo yun. Yun ako si Lando talaga. Okay, yun. Malinaw yung decision ko, ha? Hindi na namin siya pipigilan sa gusto niya. Kung gusto niya umalis na siya eh. Kung gusto niya na yun ang gusto niya, sa barkada niya, sige, bigay. Hanggang ma-realize niya sa sarili niya na yung mga taong pinakawalan niya, na mas pinili niya yung ganung buhay. Kasi sabi ni Papa dyan na po ma-realize kapag nabusan na siya ng pera. Ayun, totoo yun. Totoo naman. Marami namang nagsasabi dun sa amin na wala daw talagang kwenta si Kuya Lando. Masyado siyang tumaas? Opo. Lumaki ang ulo? Opo. Minsan ba, nabigyan ka niya? O ano, ikaw, ate? Nabigyan ka niya? Hindi na po ano? siya binibigyan. Hindi? Kung wala kayong makain doon, hindi siya tumutulong? Hindi. Hindi nga makabili ng sabon. Ay, naku, Lando. Ano ba rin ginawa mo? Okay, sige, basta. Open kami kung ano sasabihin mo sa amin. Kahit off-cam. Gusto kong liwanagan. Gusto kong makita yung side. Gusto mo magharap-harap tayo ng family mo. Once and for all. Para hindi mabigat sa loob mo ang pinili mong landas. Yan ang gusto mo eh. Okay? Siya, sige po mga kababayan. Maraming salamat. Kakain ka na. Kumain na kayo. Hindi pa po. Sige, kumain na kayo. At para at least, papasok pa to sa school. Okay? Sige. Marami pong salamat mga kababayan. God bless. Ingatan mo yung kapatid mo, ha? Opo, sir. Sa'yo muna ipinapaano yan ni Tita Weng tsaka kay Lemuel. Opo. Lemuel, tama? Kaya Eman. Si Eman. Si Eman. Nag-aaral sa Eman, di ba? Opo. Okay. Para at least kayo dito magkakapatid, magkakasama. Huwag, ito ang payo ko, ha? Huwag aabusuhin ang sponsor. Okay? Sir. Kapag ang sponsor ang nawala, balik kayo sa dati.
Respeto, pagmamahal. Ha? Respeto, pagmamahal, at utang na loob. Opo, sir. Ha? Huwag ka abusuhin ng pera. Pag pinadalang ka ni Tita Weng ng pera, Sa akin niya po pinapadala yung pera. oo, alam ko, sa'yo na pinapadala. Si-save? Kung ito lang yung kayang gastusin, kung di naman kailangan bilhin, wag bilhin. Opo. Dahil hindi habang buhay malakas yung sponsor nyo doon. Kapag may nangyaring masama doon sa kanya, damay na rin kayo. Bakit? Paano pa siya makakapagpadala ng pera kung mahina na siya? Kaya dapat bawat sentimo na ipinapadala sa inyo pahalagahan. Ha? Okay, huwag sayangin. Kung tutuusin dapat, bumitaw na kami eh. Pero bumabalik kami bakit? Gusto namin kayong tulungan. Gusto ka namin masave para sa kinabukasan mo. Ha? Opo, sir. Okay. Sige po. Salamat kay Tita Weng at kay Tita Pibula. God bless. and tender